Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pasasalamat ni na Lovell and Jennifer Pintor. Ganon din po ng may kaarawan na si Alvin Manabat. Para din po sa kapahingahan ng mga kaluluwa
nina Aida, Conrado, Eusebio, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ang unang simbang gabi na may temang si Jesus ang punot dulo ng pagdiriwang. Kanisabay din po nito ang pagdiriwang ng National Youth Day. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Joel G. Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Pagsilang ng inyong sa dilim,
pagsilang ng inyong sabihin. Walhati sa Diyos sa pag-asa. Sa pag-iwan sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pakita naman po ng napakagandang ngiti ninyo sa inyong katabi. Yan. At gisingin ang mga natutulog o inaantok. Palakpakan po natin lahat. Unang simbang gabi po natin, unang ngiti natin sa ating katabi, unang pagtingin natin sa Diyos sa sabsaban, unang pagparamdam natin sa isa't isa na tayo'y mahal ng Diyos. Mga kapatid, simbang gabi, ito po ay ating paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon at atin pong we are accompanying our Mother Mary sa kanyang pagiging buntis. So 9 days, 9 months, no? So isang araw, symbolically isang buwan. So 9 days yan, ha? So kung kulang ng isang araw, ibig sabihin po kulang ng isang buwan. Hindi pwedeng kulang sa buwan ang ating Panginoon, di ba? Kaya sinimulan natin ngayon, panindigan natin to. Hindi pwedeng magkulang ang 9 days na yan. Dapat tuloy-tuloy tayo hanggang sa 24 ng madaling araw para makumpleto natin ang 9 days. Promise nyo ba yan? Kunti lang yung sumagot. Ha? Oh, dapat 9 days kompleto para makumpleto natin ang 9 months na pagbubuntis ng ating mahal na Birhen. Amen! Kaya po mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Gusto natin maging karapat-dapat tayo na lumapit sa Diyos. Gusto natin maging karapat-dapat tayo na tumanggap ng katawan ng ating Panginoon. Gusto natin maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang na ito. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lumay kapayapaan at sa lumay kapayapaan.
Manalangin tayo. Sa ating banal na misa na ito, alalahanin po natin ang ating mga kabataan, our youth. Pagdasal natin ang kanilang mga intensyon, ang kanilang mga mabuting hangarin. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang sa ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo na po ang lahat. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinapakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, mangingiling sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkakatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon, Diyos namin. Ang lahat sa aming iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Tinatawagan po sa harapan ang pamilya ni na Mr. and Mrs. Ramon Manuel Jr., at Mr. and Mrs. Alvin Manabat. Sila po ang ating mga family sponsors sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Magsitayo po lahat. Kasalanay nahugasan, bagong buhay ang ulo. Siyang saya ng kapaskuhan, siyang saya ng kapaskuhan. Mga kandila may ilaw sa lumpiang korona, pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay. Sa pagpangin ng kadiliman, kasalanay nahugasan, bagong buhay ang dulot. Siyang saya ng kapaskuhan, siyang saya ng kapaskuhan.
Manalangin tayo. O makapangyarihan at mahabaging Ama, basbasan mo kami at puspusin ng iyong banal na Espiritu nang lubusan namin kayong madama. Tanggalin mo ang mga bagay-bagay na umahadlang sa amin upang lubusang matanggap si Kristo ng may nag-uumapaw na kaligayahan. Hayaang ang init at liwanag ng iyong pag-ibig ang magbunsod sa aming sumunod sa iyong tagubilin. Sagipin mo kami mula sa aming mga pansariling interes na naglalayo sa iyong biyaya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat na mag-anak na naririto ngayon, partikular na sina Mr. and Mrs. Ramon Manuel Jr. and family, Mr. and Mrs. Alvin Manabat. At bigyan mo kami ng kaalamang mapagtanto ang tama at mali. Turuan mo kami maging bukas palad at marinig nawa namin ang iyong tinig sa aming puso habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Amen. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalihin upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Galaw-galaw naman dyan, yung mga inaantok. Anong oras ba kayo nagising? Ako, ready na ako na gumising ng 3:30. Pero 2:00 pa lang, nagising na ako. Oo, kung excited kayo, excited din po ako. No? So excited tayong lahat. Every year talagang pinaghahandaan natin to. Itong ating simbang gabi. No? Ang dami nga sa atin hindi nagsisimba, no? Pero pag simbang gabi talagang present tayo, di ba? Oo. Sa araw na ito mga kapatid ko kay Kristo, napakaganda po na dapat nating pasalamatan ang Diyos. Dahil kahit na ganito kaaga, kayang-kaya nating magising. So ibig sabihin po, kaya-kaya nating magsakripisyo para sa ating Panginoon. No? May pagdiwang at may paghandaan natin ang ating puso sa pagdiriwang ng kanyang pagsilang. No? So, birthday ng ating Panginoon, pero sino ang tumatanggap ng regalo? Ganyan ang nangyayari. No? Ganyan ang nangyayari. Okay, pampagising lang po. Kanta muna tayo. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Ulitin po natin. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Sa ngayon palang umaga, kulayan na natin ang ating mga kapatid, no? Tingnan mo yung katabi at sabihin mo po sa kanya, mas maganda ka pa sa umaga. Yan. Oo. Di ba ang sarap pakinggan yun? Sabihin mas maganda ka pa sa umaga? O naligo ka ba? At least naghilamos. O sabihin na lang nito, I woke up like this. O, di ba? O, ganyan tayo kaganda. I woke up like this. Sa panahon ngayon mga kapatid ko kay Kristo, tulad ng sinabi ko nga kanina, itong simbang gabi po natin ay Pinoy na Pinoy. No? Sa ibang bansa po, hindi po nila ginagawa ito. May gumagawa lang nito pag mayroon ding Pinoy sa bansa na iyon. Last year ba yun na si Papa Pope Francis nag-celebrate ng simbang gabi with the Filipinos? No? Kasi may mga Pilipino doon. So ito talaga ay sariling atin. No? Sariling atin. At yung mga Pinoy na nasa ibang bansa, pagdating na po ng December 16, iyak-iyak na sila. No? Dahil namimiss na daw nila ang Pilipinas. Sabi ko, miss nyo ang Pilipinas? Miss nyo ba ang simbang gabi? O miss nyo lang ang puto bongbong? No? Yan yung mga namimiss natin. Okay. Araw-araw po may mga tema ang ating ebanghelyo. Araw-araw ipaghahanda tayo para hanggang sa dumating ang kaarawan ng ating Panginoon. Today ay napaka-espesyal. Ang naghahanda sa atin sa araw na ito ay si Juan Bautista. No? Siya pong naghahanda sa atin sa araw na ito kung paano natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagbabalik. Dahil ang ating Panginoon po ay pinanganak na. No? Ipinanganak na siya. Ngayon, ang ating pong dapat paghandaan ay ang kanyang muling pagbabalik. Po alam po ninyo, nung dumating siya, pinagdiriwang natin niyang Kapaskuhan, masaya tayo, maingay, no? Pero tulad nga ng sinabi ni Rex the Seminarian, ano? The original Christmas. Ano nga yung kinakanta sa original Christmas? Silent night, oh holy night, diba? Pero ang Pasko natin ngayon, ano? Maingay. At sabihin lang natin, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. No?
Pero dapat hindi pa rin nawawala sa atin yung tunay na mensahe ng Pasko. So sa araw po na ito, si San Juan Bautista ay nagtuturo sa atin kung paano natin paghandaan ang Kapaskuhan ng ating Panginoon. Dito po sa Ebanghelyo, klaro-klaro po ang sinabi ni San Juan Bautista. Ang sinabi ng ating Panginoon pala, tungkol kay San Juan Bautista. Ang sabi ng ating Panginoon, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Parang maningas na ilaw. No? Kung tutuusin mga kapatid ko kay Kristo, kung mayabang lang ito si San Juan Bautista, no? Pwede niyang i-declare sa mga tao na ako ito, hinihintay ninyo, ako itong Mesiyas. Hindi. Pero sinabi niya, ako lang po ay naghahanda ng kanyang daraanan. Siya po ay darating mas makapangyarihan kaysa akin, na wala nga akong karapatang magkalas ng tali ng kanyang panyapak. At sinabi niya, binibinyagan ko kayo ng tubig, pero siya darating na mas makapangyarihan, bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. No? So very humble si San Juan Bautista. Pero dito po sa sinabi ng ating Panginoon, ayusin natin, pagnilayan natin mabuti. Dahil pwede pong mayroon tayong connection dito. We can learn something from this. Dahil many times, my brothers and sisters, nagiging mayabang na rin tayo. Kadalasan mga kapatid ko kay Kristo, yung mga talents natin, yung mga binibigay natin sa ating kapwa, kuminsan po ay ang dadala sa atin sa yung sinatawag nating kayabangan. No? Kaya kailangan natin matuto kay San Juan Bautista at sa ating Panginoon din. Dito po sa ating Ebanghelyo, malinaw po na sinabi sa atin, no? Si Jesus po ay ang ilaw natin. Si San Juan Bautista po ay sabihin natin, no? Ilawan, no? Siya po ang lamp. Pero ang tunay na ilaw talaga sa buhay natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Si San Juan Bautista po ay nagdadala ng ilaw sa atin. Sa mundong ginagalawan natin ng mga kapatid ko kay Kristo, marami sa atin ang nabubuhay sa kadiliman. Anong mga kadiliman ang sinasabi natin dito? Marami sa ating mga kapatid na nasa kadiliman dahil sa poverty, dahil sa kahirapan. Ilan sa mga kapitbahay po ninyo walang pambayad sa Meralco? Diba? Madilim ang kanilang mundo. Madilim ang kanilang buhay. Ilan sa mga kapitbahay ninyo, araw-araw gumigising, namumroblema kung ano ang pambili ng pagkain para sa mga anak. Araw-araw nagigising, napakadilim na mundo dahil hindi alam kung saan hahanapin ang pambili ng ulam, pambili ng baon para sa mga anak. Marami sa atin ay naninirahan sa kadiliman dahil sa kahirapan. Marami sa atin ay namubuhay sa kadiliman dahil sa violensya, no? Karahasan, droga, problema dito, problema doon. Yan ang ginagalawan nating mundo. Marami sa atin, tingnan lang natin ang ating pamilya. Marami sa atin, mga pamilya naninirahan sa isang bubong lamang, pero hindi nag-uusap, hindi nagkakabati, nag-aaway. Magkakapatid, kompetensya sa isa't isa. Diba kayo mga magkakapatid, kuminsan nag-aaway kayo dahil ang pinag-away na inyo kung sino mas maganda sa inyo, diba? Oo. Nagsisiraan kayo, diba?
Oo. Dahil sabi, mas maganda ako kisa sa'yo, di ba? Oo. Kaya, pagbili ng damit ng nanay at tatay, namumroblema sila sa inyo. Dahil mahirap kayong i-please. Oh, nagbabangayan kayo. Nag-aaway kayo sa konting bagay. Nag-uubusan kayo ng pagkain. Kung sinong mauna, busog. Sino mahuli, gutom. Dahil yung pamilya na walang malasakit sa isa't isa. Naalala ko po, noong maliliit pa lang kami, na pag nag-away yung dalawa kong magkapatid, oo, away talaga. Nakala mo hindi magkapatid. Pero paglabas, ang dami na mga kaibigan sa labas. Pero sa loob ng bahay, magkaaway silang dalawa. Kung minsan nga, mag-aaway yung mga kaibigan nila, sasali din sila sa away hanggat silang dalawa na ang nagsusuntukan. No? Ganyan kung minsan. Kaya nga, natutuwa ako, dito lang tayo tingnan na natin dito sa parokya natin, no? Our Lady of Peace and Good Voyage, na nakikita ko, dumadami na po ang mga kasapi ng Couples for Christ. So, ibig sabihin po, marami na ang mga mag-asawa na gusto nilang i-consecrate ang kanilang buhay kay Kristo. Yan po ay isang napakagandang bagay na nangyayari sa ating simbahan. Kaya pinagdadasal ko rin na sana dadami at dadami pa sila. Para sa gayon, lahat ng pamilya po ay makonsecrate na, no? Kay Kristo. Couples for Christ. Congratulations at maraming salamat sa inyong trabaho. Palakpakan naman natin ang Couples for Christ. Dahil sa kanila, dala-dala din, tangay-tangay din po nila ang Youth for Christ. Mga kabataan naman, mga anak nila, dala-dala na naman nila yan. No? At dala-dala din yung mga balo, no? Mga handmaids for Christ. Kunting lang yung mga lalaki, no? Ano bang grupo ng mga lalaki sa CFC? Servants. Oh, sana yung mga servants at handmaids magsama na rin. Oo, para mag-isang pamilya na rin. Ano po? Malay natin, di po ba? Oo. So, yan po. Kasi today, we are also celebrating the National Youth Day. Kaya po, yung mga kabataan, ang dami mga kabataan ngayon, nakita ko, tuwang-tuwa ako. Palakpakan natin yung mga kabataan natin. Oh. National Youth Day po today. Kaya pagpupugay po sa ating mga kabataan. No? Ay pagdasal po natin sila na sa kanilang mabuting mithiin, mabuti nilang mga gustong gawin sa buhay ay kanila pong makamtan. No? So sa tulong po ng panalangin natin, sa tulong ng ating magandang halimbawa na binibigay sa kanila, sana ay maging mabuting Kristiyano, mabuting mga mamamayan sila. So, ilaw. Kailangan natin ng ilaw. No? Marami sa atin ang naninirahan sa kadiliman. Kaya kailangan nating ilaw. So sana tayo maging gabay tayo sa ating mga kapatid. Hindi tayo si Kristo, pero tayo pwede nating dalhin si Kristo sa ating mga kapatid. No? Hindi tayo ang ilaw, pero pwede nating dalhin ang ilaw na yan para sa ating mga kapatid na ninirahan sa kadiliman na iyan. No? Kaya nga po yung mga mahihirap, diba? Sabi natin maging kamay ni Kristo para kay Kristo. Kunting contribution lang natin. Magandang bagay na po yun para sa ating mga kapatid na mahihirap. Mayroon tayong pamaskong handog. Kunting contribution mo, ang dami na pong mga mahirap nating mga kapatid na maiilawan yan. Maiwasan nila ang gutom kahit sa Pasko man lamang. No po? No? So, poverty, pwede tayong maging ilaw para sa mga kapatid. Maibsan natin ang kanilang gutom. No? Mga nag-aaway-away, andyan po ang Couples for Christ, maraming salamat. No?
Give joy. Kasi dami mga kapatid natin na nasa kalungkutan, nasa kadiliman. Sana yung kahit simpleng ngiti lang natin. May mga taong lagi na lang po nakasimangot. Oo, idagdagan pa natin na nakasimangot din. Iilan natin nagsisimangot, ang mundo'y nakasimangot na. No? So, tanggalin natin ang kasimangutan na iyan. No? Dahil ang tinatawag nating smile is the beginning of love. No? Kunting ngiti, simpleng ngiti, malaking bagay na po iyon para sa ating kapwa. Give joy to our brothers and sisters. Isang paraan yan para masabi nating nagdadala tayo ng ilaw para sa ating kapwa. So ang hamon sa atin sa araw na ito ni San Juan Bautista ay magdala tayo ng ilaw para sa ating kapwa. Ilaw, give joy, pakainin natin, painumin natin, ngitian natin ang ating kapwa. Nang sa gayon, masasabi natin, yes, tinatanggap natin ang hamon ni San Juan Bautista na dapat tayo magdadala din po ng ilaw para sa ating kapwa. Kayong kanta, no? Ang nagsindi nitong ilaw, no? Dahil yung lampara, the lamp, no? Andyan lang siya. Kung hindi mo siya sisindihan, we will continue to be living in darkness. Kaya kailangan mayroong magsindi ng ilaw na iyan para magningning, para magningas ang ilaw na yan. At tayo iyon. At pag mayroon ng ilaw, anong mangyayari? Magiging makulay. Liliwanag, syempre, at magiging makulay ang ating mundo. Dahil pag walang ilaw, walang kulay. Pag walang ilaw po, walang kulay. Alam natin yan sa science, alam nyo yan sa science, di ba? No? Anong nagbibigay kulay sa isang bagay? Ang ilaw. Kung walang ilaw, walang kulay. Kaya nga po, sindihan natin ang ilaw na yan. Maging maliwanag ang lahat at magiging makulay po ang ating buhay. Kaya ulitin po natin. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Tingnan mo yung katabi. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Yung tunay at totoo na galing sa puso. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Mas malakas. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng Kaluubang handang magpatutuo sa Kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Tayo po'y dumalangin. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko,
sa kanilang pagtutulad sa salita't gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip, upang amin ding piliin ang kapayapaan sa tuwina. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. O Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang buong kalooban at diwa kaming magalak habang kami umaantabay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo ang lahat. Song
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papat at ni Jose naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Father Rex na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng managkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung tunay po at totoo na galing sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan at sanlibutan,
Siya pong ating Panginoong Heso Kristo, dumating na siya noon at ating hinihintay naman ang kanyang muling pagbabalik. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nananabig nag-aabang ng pagsilang mo. Mga pastor sa samsaman ay nagpupukay, tatlong hari. Mula silangan ay nag-aalay, tunay ginto, kapanyang agira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ng mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Mga pastol sa sabsaban ay nagpupukay, tatlong hari. Mula silangan ay nag-aalay, dalay ginto, kamanyang anira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan.
Pag-ibig mo ang hayag, ikaw ang pag-asa ng buhay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sandali para sa mga paalala. Pagkatapos po ng ating banal na misa ngayon o bago matapos ang ating banal na misa ay ating pong gagawin ang consolation draw para sa ating raffle for a cause ticket na nagkakahalaga ng 50 pesos. At ang grand raffle draw naman ay gagawin sa December 24 sa bisperas ng Kapaskuhan kung saan ang inyong ticket ay maaaring manalo ng grand prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos o kaya naman ng first prize Honduras 6.5 cubic feet refrigerator na inverter, second prize 43 inches Skyward Smart TV o ng third prize na Honduras 7.5 kilogram automatic washing machine. Para sa mga wala pa pong ticket, maaari po kayong bumili ng ticket sa lamesa sa harapan ng ating simbahan at ito po ay inyong suporta para sa ating simbahan. At muli tayo ay nagpapasalamat sa mga pamilyang sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento na sina Mr. and Mrs. Ramon Manuel Jr. and family at Mr. and Mrs. Alvin Manabat and family. Palakpakan po natin sila. Ang schedule po natin sa maghapong ito, December 16, unang araw ng simbang gabi. Mamaya po gabi ay alas 6 ng gabi kung saan ito po ay Misa Adviento. At sa ikawalo naman ay ang anticipated simbang gabi. At sa Sunday, schedule po natin sa umaga ay 4:30 ang simbang gabi. Susundan ito ng alas 8 na Misa Adviento at sa hapon naman ay alas 5 na Misa Adviento at sa ikawalo ang anticipated simbang gabi. At bukas po, ang kulay ng damit na ating isusuot ay kulay green. Inuulit ko po, bukas, ang damit na ating isusuot ay kulay green. Ang Archdiocese of Manila ay nanawagan upang tayo ay magkaroon ng second collection. Ito ay patungkol sa suporta sa mga kabataan o
o Youth Apostolate. Ang malilikom ay hatiin sa dalawang bahagi, 70% sa Diocesan Youth Ministry at 30% sa Episcopal Commission on Youth. At ang malilikom na halaga ay atin pong ibibigay sa Treasury Department ng Archdiocese of Manila. So yan pong second collection ngayon ay para po yan sa Youth Apostolate po ng ating Archdiocese. Ano? Mamayang gabi po, alas 6 ng gabi, mayroon po tayong misa, Advent natin na misa. Tapos mayroong alas 8 ng gabi, ang anticipated natin na simbang gabi. No? And tomorrow, linggo, ang misa po natin ay 4:30 ng umaga. Wala po tayong misa ng alas 6 ng umaga. No? So 4:30 lang po ng umaga at 8 o'clock ng umaga. Sa gabi, sa hapon naman po, mayroon tayong alas 5 ng hapon. Yan po ay misa natin ng pangatlong linggo ng Adviento. At mayroong alas 8 po ng gabi, which is our simbang gabi. Yan po para bukas. Mamaya, mayroong alas 6 at mayroon din pong alas 8. At bukas, o mamayang gabi, ang suot po ay color green. Today siguro hindi pa kayo na-inform. Today is color white. Puti po ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maigsi lang kasi marami pong hinihimatay na. Kanina may napansin ako, maagang pumasok sa simbahan pero sumuksok sa gilid dito. Simple lang ang tanong. Tatawagin ko siya. Halika, asan yun? Oh, nawala. Yun nandito kanina, babae. Umalis na. Oy, ba't umalis na? Okay. Ang tanong, bata, dahil Youth Day ngayon eh. So, tatawagin natin ang isang bata. Halika dito. Ang tanong, sino yung parang ikaw na maningas na nagliliwanag noon? Sino? Si Juan. Si Juan. Tama po ba? O, palapakan natin siya. Si Juan. Okay. O, Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyo lahat. Thank you po, Kuya Boyet. Magsitayo na po ang lahat. Magra-raffle daw po muna. Maupo muna ulit tayo para sa pagra-raffle po ng ating consolation pa ba yan, Sister Portia? Hindi. Consolation prize pa rin. Okay. Ang isa pong consolation prize ay galing kay Sister Lina Taginod. At yung isa po, ay galing sa anak ni Sister Amelita D. Salamat po sa mga sponsors natin ngayon. Okay, ito'y mga patikim lamang po. Patikim lamang po para sa ating grand prize o sa ating grand raffle sa 24 ng gabi. So yung 50 pesos mo po, pwedeng maging 50,000 pesos. Okay? Yung 50 pesos, magiging 50,000 pesos. Sa grand draw po yan. Kaya may oras po kayong bumili ng ticket, ha?
So ito po ang ating consolation prizes para sa araw na ito. Wala pong solicitor, pero yung nanalo po ay galing din po dito sa Del Pan, Tondo, Manila, 134 San Teodoro Street, Del Pan, Tondo, Manila, Barangay 12. Ang pangalan po ay si Feliza Camposano. Wala? Ayaw niya? Ayan, si Felisa. Ang pangalawa po, dalawa pong ating consolation prizes, ibinenta po ni Ate Porcia Franco. Ang nanalo ay si Maria Eloisa Lazala. Tama ba? Maria Eloisa Lazala. Dito din po sa ating parokya, OLPGV. Okay, congratulations po. Ha? Yung isa po ay anak po ni Chairman Lina Tamundong. Mayroon pa? Eloisa. Oy, mayroong magbibigay ng 500 pesos ngayon, no? Chairman. Consolation. Chairman lang po kukuha. Di, Chairman, ikaw na po magbunot. Yung pong consolation, yung winner po ng consolation prizes ay pwede pa pong, ay meron pa pong tsansa para sa ating December 24 na grand draw. Kaya bili na po kayo yung mga wala pa pong ticket para may ilagay na kaagad sa ating tambiolo. Malay nyo, consolation draw, tapos meron pa kayong grand draw. Salamat po. So, mayroon pa nag-donate dito. Isang consolation prize pa daw. Consolation prize worth 500 pesos. Tama ba? Consolation prize worth 500 pesos galing po kay Sister Jude Manuel. Wala po sinulat kung sinong solicitor o sino nagbenta, pero ito ay galing po sa Purok 3, Isla Puting Bato. Ang nanalo po ay si Doroteo Montecalvo. Come here, claim your prize. Sa Purok 3. Dahan-dahan lang, baka mahulog ka sa hagdan. 500 lang to, hindi kayang bayaran ng ospital. Ha? Nanay niya. Oh, ito. Ito, ate. Thank you po. Salamat po. Ito po ay wala sa plano, pero nasa plano ng Diyos. May biglaan po tayong donor. Mayroon pa isa? Kala ko isa pa. Yan. Congratulations po, nanay. Salamat po sa inyong lahat. So good luck po sa ating lahat para sa grand draw sa December 24 ng gabi. Pagkatapos po ng ating misa sa gabi. Amen? Amen.
Magsitayo na po muli. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko'y tingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng buktong na anak na naparito na noon at tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya namang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin namang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng katawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Puti-puti ka, pumubusi-busi na, ganyan ang indak ng mga pamilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaruan ng iyong mga mata. Pumuputi-puti ka, pumubusi-busi na, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, muna ng parang pinuin. Iba't ibang palamutin, ating isabit sa puno. Uhusan ang mga kulay, tambakan ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, maglang malundot sa sabibig. Pupulabot-lubot, maikot na maikot, korona ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ibones kasi sa kuhitan, habang lalong dumarami, ihalo mo'y dagdagan. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, maglang malundot sa sabibig. Pupulabot-lubot, maikot na maikot,